Ang sugal ay bahagi na ng lipunang Pilipino, mula sa mga laro ng pagkakataon sa kanto hanggang sa mga malalaking kasino at online na pagtaya. Ang pagsusugal sa Pilipinas ay may malalim na ugat. Isang laro ng pag-asa, ngunit may malupit na kahihinatnan. Isa ang perya sa lugar ng saya at aliw. Ito rin ang tahanan ng sugal na umaakit sa tao sa pangako ng panalo at mabilis na kapalaran. Ngunit kasabay nito ang panganib ng pagkatalo na laging nakatago sa likod ng aliw. At sa paglipas ng panahon, sumabay na rin ang pag-usbong ng makabagong pamamaraan ng pagsusugal gamit ang teknolohiya. At dahil sa mga nauusong laro sa ating mga gadgets, hindi mapagkakaila ang pagkalulong dito. Sa probinsya ng Cavite, sa lungsod ng Bacoor, nakilala namin ang ilang residente na nahilig sa pagsusugal. Isang araw, nadatnan namin si Benedict, Van at si Andres. Hindi tunay na pangalan. Hawak ang kanilang cellphone, umaasang sa bawat pindot ay dadalawin sila ng swerte. Simula nung bata ko, dun siya nagsimula. Taong 13 years old. Pagsusugal lang na pustahan, sa mga laro, minsan yung mga video karera, fruit game, hanggang sa nadala ko siya hanggang pagtanda. Sa murang edad, paano kayo nakapaglaro nun, like may nag-impluwensya sa inyo? Hindi, kasi makikita mo siya sa mga ibang bahay. Kapag, syempre, nung bata ka, na-curious ka sa mga iba't ibang bagay. Papatingin ka kung saan naglalaro. Tapos makikita mo yung video karera, fruit game, makikita mo siya eh. Tapos makurious ka, ba't sila nagkakapera sila doon, nananalo. Kaya doon ako na-curious na bakit hindi ko subukan. Pero nasubukan ko magsugal ng mga card games. Yung Tong Its, laro ng Pusoy Kasa. Ang pag-aakalang larong pambata, isang uri na pala ng pagsusugal. Mga naranasan kong pagsusugal is una-una yung scatter, yung uso-uso ngayon. Then yung before is sabong. Ilan taon po kayo nagsimulang makaranas ng pagsusugal? Yung unang pagsusugal ko, ako nun 23, 22. Yun yung sabong. Dahil sa pagkahumaling, ang pera ni Van na dapat sa pag-aaral ay napunta sa pagtataya. Nung time na yon is ako student. Kumbaga yung budget ko ng panggastos sa pag-aaral, nagamit ko. Kasi nga, curious ako kung paano yun Kaya yun. Nagsimula sa maliit na pagtataya hanggang sa di pagkaakalang mauubos. Kung susumain lahat hanggang ngayon, siguro nasa 250, 100K. Pero yung panalo? Yung panalo, bilang lang Mga nasaan siguro, wala pang kalahati na. Sa una, masaya. Ngunit habang tumatagal, ang sugal ay nagiging kalbaryo. Kapag nagsimula ng matalo, tila walang katapusan ang paghahabol sa panalo. Diyan ako sobrang talaga. Nag-focus. Nung nagkaroon ako ng medyo nakagawa ko ng malaking pera, doon ko binuhos. Dahil sa pag-asang makakamit ang panalo, patuloy pa rin sa pakikipagsapalaran. Nung pa lang tag-sibol pa lang nun siguro sa isang araw mga 1K pataas. Pero yung panalo niyo po? Kung nanalo ko sa isang araw mga 30, 30K. Nababawi naman po ba? Nababawi rin pag nag-init ka na talaga yung tipong natatalo ka tapos pinipilit mo siyang bawiin. Hindi mo alam, lumalaki na rin pala yung talo mo. Dagdag ni Andres na mahirap labanan at maiwasan ang pagsusugal. Hindi mo maiwasan kasi laganap na May nakikita mo sa iba, nagkaganon sila. Wala. Parang naano ko rin Nakasanayan. Nakasanayan na. Good baga, kada gising mo, kung paano ka gagawa ng pera, yun, magsugal ka. Yun na yung mindset ko ng mga panahon. Madali lang ang pera sa madali. Easy money lang.
Para sa maraming Pilipino, ang pagsusugal ay tila tiket na mabilisang pag-asenso. Isang panaginip na kahit papaano maaaring magkatotoo. Ngunit hindi lahat ng nagsusugal ay umaasenso. Sa maraming pagkakataon, ito ang nagiging ugat ng pagsisisi. Nakakapansisi. Kasi maaari mong ilaan yun sa mas mabuting bagay eh. Maaring ipangkain mo na lang, ipanggala, ibili lahat ng gusto mo, bumili ka ng cellphone. Kaya parang kapag natatalo ako, nafe-feel ko, sana doon ko na lang siya ginastos. Sana hindi na lang ako nagganito. Pero wala eh, kapag nararamdaman mo yung panalo, doon ka na mabibit. Hanggang sa ituloy-tuloy mo yun, hindi mo namamalayan, natatalo ka na pala. Meron akong computer set, halagang 25k, ganun. Binenta ko siya, then nagamit ko siya, pansugal. Tapos na wala pang 1 week, tapos naubos. Yun, parang nalugmok talaga. Sabi ko nun sa sarili, sayang yung pera. Paano na ako ngayon? Kasi ang laking pera din ng 25k. Dahil sa kagustuhang makapagsugal at makabawi, ayon kay Andres, humantong siya sa pangungutang sa kanyang kaibigan upang may ipangtaya. Nung nangungutang na ako, wala na akong pansarili ko, kahit pagkain. Kumbaga, kahit di na ako makakain, mangungutang ako, pang sugal lang. Paano po yung utang nyo? Parang malalaking pera din po ba yun? Sa mga kaibigan. Sa mga malapit kong kaibigan, manghiram ako ng mga kahit 1,000. Kasi ang ko kasi may trabaho naman ako, babayaran ko na lang. Pag nanalo ako, abot kaagad. Ang pagsusugal ay hindi lamang pisikal na aktibidad, kundi may malalim na epekto sa ating utak. Ang thrill ng pagkapanalo at ang takot sa pagkatalo ay nagtutulak sa tao na muling sumubok sa di siguradong kapalaran. Kuwari ito, sa NBA. Tataya ka ng 3 team. Pili ka ng 3 team na mananalo. Sa isang laro po ba, magkano po yung kinakash nyo? Sa isang laro, 500 lang. Tataya ako ng 100. Ang masakit pa dyan, natalo ka na, hindi mo pa napanood. Yan, katulad niyan. Hindi mo siya mapanood ng maayos. Talo ka na, tapos ganyan pa. Mababato mo na lang talaga. Pero pag tumama ka naman, paldo ka. Laki din pala yung kita. Sa 20 pesos, tapos 100 pesos taya ako, naging 4,000. Kaya nakakaakit pag... Nakakaakit. Pero pag natalo ka, ayun, ligong pula ka. Sardinas. Sa bawat taya may panaginip, pero sa bawat pagkatalo may sugat. Ang pagsusugal ay hindi na laro para sa marami. Isa na itong bangungot na bumabalot sa kanilang buhay. Isang pagkalulong na unti-unting sumisira sa kanilang pagkatao. Naapektuhan yun nung naapektuhan siya kasi nga yung pera ko parang di na nababalik. Parang ang hirap na. Pero nagko-continue ka pa rin magsugalan. One time nahuli ako ng nanay ko nun. Akala niya laro-laro lang. Tapos one time din nanghingi din ako sa kanya, hindi niya alam. Pansusugal ko lang. Imbis na sa magandang bagay na lang, pang negosyo na lang. Tapos natalo pa. Maling desisyon talaga. Sa kabila ng pagkatalo at pagkalulong dito, may pagkakataon pang magbago. Ang mahalaga ay ang magpatawad sa sarili, tanggapin ang nakaraan at magbigay ng bagong pag-asa sa hinaharap. Siguro, kung ano yung pera mo ngayon, kung nakaranas ka ng pagkapanalo, sana hindi mo na lang siya binigay o hindi ka na lang nagsugal. Ang masabi ko lang, di ko na lang sinubukan. Di mo na lang sinubukan. Kasi ngayon, hindi mo na mabitawan yung pagsusugal. Ano naman po yung masasabi nyo sa mga kagaya nyo kung estudyante po kayo, di ba? Na ngayon, tinatry yung online sugal na yan. Ang masasabi ko lang sa kanila, huwag sila
huwag sila papadala dun sa laro. Isipin nila kung ano yung mas mahalagang bagay na gamitan ng pera. Bagamat ang pagsusugal ay nagbibigay ng aliw at saya, hindi maitatanggi ang mga hamon at panganib na hatid nito. Sa huli, ang pagsusugal ay hindi lamang tungkol sa swerte o pera. Isa itong salamin ng ating mga pangarap, kahinaan at pag-asa. Ngunit ang tanong, tunay nga bang nasa palad ang swerte o ito isang sapalaran lamang?